Mga SSS pensioners, pansin. Simula March 1, 2026, may malalaking pagbabago na maaaring direktang makaapekto sa inyong pensyon. Kailangan ninyong malaman kung apektado kayo. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang pinakabagong updates kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyong kinabukasan at mga tips para manatiling handa sa pension crisis sa Pilipinas. Manood hanggang dulo dahil napakahalaga ng impormasyong ito. At kung gusto ninyo ng regular updates tungkol sa SSS pensions at iba pang financial news para sa atin dito sa Pilipinas, siguraduhing mag-subscribe at i-turn on ang notifications para hindi kayo mahuli sa mga balita. Isipin mo na isang umaga, gigising ka, titingnan mo ang iyong bank account at malalaman mo na ang pensyon na pinagkakatiwalaan mo ng maraming taon ay tahimik na nagbago. Tumaas man, bumaba o kinukwenta na sa ibang paraan kaysa sa inaasahan mo. Iyon mismo ang mararamdaman ng milyon-milyong pensyonado sa buong mundo. Dahil simula sa Marso 2026, isang alon ng mga bagong patakaran sa pensyon ang magkakabisa na makakaapekto sa mga retirado sa Australia, United Kingdom, United States at iba pa. Hindi mahalaga kung ikaw ay retirado na, malapit ng mag-retire o naghahanap lamang para sa isang matanda mong magulang o lolo at lola. Ang tatalakayin natin na yon ay maaaring tunay na magbago ng iyong pinansyal na kalagayan. At sa ilang kaso, nangyayari na ito nang hindi mo namamalayan. Magsimula tayo sa Australia dahil ang mga pagbabago doon na iyon ay marahil ang pinakakomplikado at pinakakontrobersyal. Ang Marso 20, 2026 ay ang Pension Indexation Day sa Australia. Ang petsa kung kailan opisyal na ina-adjust ang age pension upang tugunan ang mga pagbabago sa inflation. Sa ibabaw, mukhang magandang balita ito at sa maraming paraan, oo nga. Ang tinatansyang pagtaas para sa isang solong pensyado ay humigit kumulang $22.20 bawat 2 linggo. At para sa mag-asawa, $3.40 and 40 cents na pinagsama bawat 2 linggo simula 20 Marso 2026. Para sa sinumang nabubuhay sa fixed income at nagmamasid sa presyo ng pagkain na tumaas bawat linggo, ang dagdag na perang iyon ay hindi dapat baliwalain. Sa loob ng isang taon, malaki ang epekto nito at nakakatulong na mabawasan ang paghirap dulot ng tumataas na gastos sa pamumuhay. Ngunit narito na ang nakakalito at dito maraming pensyado ang mabibigla. Kasabay ng pagtaas ng pensyon na yon, nagbabago rin ang tinatawag na deeming rates. At kung hindi mo alam kung ano ang deeming rates, kailangan mo talagang malaman. Dahil maaari itong tahimik na bawasan ang iyong pension payment nang walang kahit isang sulat na darating sa iyong pintuan para balaan ka. Ang deeming rates ay ang mga rate na ginagamit ng pamahalaan ng Australia upang tandyahin kung magkano ang kinita ng iyong mga pinansyal na asset, ang iyong ipon, iyong mga shares, iyong managed funds. Hindi talaga tinitingnan ng pamahalaan kung magkano ang tunay na binabayad ng iyong savings account sa totoong buhay. Sa halip, nag-a-apply ito ng isang fixed assumed rate at binibilang iyon bilang kita. Kapag kinakalkula kung magkano ang pensyon na karapat-dapat kang matanggap, habang mas mataas ang deeming rate, mas malaki ang inaakala ng pamahalaan na iyong kinita. At sa makatuwid, mas mababa ang pensyon na matatanggap mo. Sa Enero 2026, ang mas mababang deeming rate na 0.75%, 75% ay naangkop sa unang 64,200 na mga pinansyan na asset para sa isang solong tao at 106,200 para sa mag-asawa na may rate na 2.75% na naangkop sa mga pinansya na asset na higit pa sa mga antas na yon. Ngunit ang mga rate na yon ay tataas na ngayon. Ang mas mababang deing rate ay ia-update sa 1.25% para sa mga pinansyahan na asset na nasa ilalim ng 4,200 para sa mga single at 106,200 para sa mga mag-asawa. At ang mas mataas na rate ay tataas sa 3.25%, 25% para sa mga pinansi na asset na higit sa mga halagang iyon na may mga pagbabago na magsisimula sa Agosto-Marso 2026. Ang ibig sabihin nito sa simpleng salita ay inaakala na ngayon ng pamahalaan na mas malaki ang iyong kinita mula sa iyong ipon kaysa sa dati nitong inaakala. Kaya ang iyong karapatan sa pensyon ay maaaring mabawasan. Kahit na ang aktwal na interest ng iyong bank account ay hindi nagbago, hindi abstract ang mga numerong ito.
Ang isang solong pensyonado na may bahay na may $300,000 na asset na labas sa kanilang pangunahing tirahan ay maaaring makakita ng pagtaas sa kanilang pensyon na humigit kumulang $11 bawat 2 linggo kung ang dimming rates ay tataas ng 0.25%. Kumpara sa buong 2022, bawat 2 linggo na pagtaas kung hindi tataas ang dimming rates kung ang dimming rates ay tataas ng 0.5%. Ang parehong pensyado ay maaaring makatanggap ng maliit na pagbaba sa kanilang pensyon na humigit kumulang bawat 2 linggo. Sa madaling salita, ang pantaas ng indexation at ang pagtaas ng dimming rates ay mahalagang nagtatrabaho laban sa isa't isa para sa maraming retirado. Ibinibigay ng isang kamay at kinukuha naman ng isa pa. Para sa mga pensyado na nagtrabaho ng buong buhay at maingat na nag-ipon, ito ay nakakaramdam ng malalim na hindi patas at ang mga grupong nagtataguyod ay malakas na nakikipaglaban upang pabagalin ang prosesong ito. Direkta na nakipagtalan ang National Seniors Australia sa Minister for Social Services na si Tanya Plibersek na ang pagbabagong ito ay kailangang ipakilala ng dahan-dahan upang hindi maparusahan ang mga pensyonado na nagtatrabaho na upang harapin ang mga gasto sa pamumuhay. Ang kanilang alalahanin ay simple at malalim na pantao. Kapag ikaw ay retirado na, ang iyong ipon ay hindi luho. Ito ang iyong pondo para sa emergency. Ang iyong proteksyon laban sa hindi inaasahang mga bayarin sa medical. Ang iyong katatagan sa isang hindi tiyak na mundo. Ang pagpaparusa ng pamahalaan sa pagkakaroon ng mga ipon na iyon. Kahit na ang iyong act na kita mula sa mga ito ay minimal, ay nagpapagala ng nakakaabala na mensahe sa mas matatandang Australiano na gumawa ng lahat ng tama. Lumipat na tayo sa Estados Unidos kung saan ang mga pensyado at tatanggap ng Social Security ay nag-navigate rin sa isang nagbagong tanawin sa 2026. Ang magandang balita ay dumating sa simula ng taon nang ang taon ng Cost of Living Adjustment ay nagbigay ng pagtaas sa mga tatanggap. Nakatanggap ang mga tatanggap ng Social Security ng 2.8% pangtaas sa benepisyo noong Enero, kung saan ang average na buwan ng bayad sa pagreretiro ay tinatansyang tumaas ng humigit kumulang $56 mula hanggang $2,071. Ayon sa Social Security Administration, iyon ay makabuluhang pagtaas para sa milyon-milyong matatandang Amerikano na halos ganap na umaasa sa Social Security upang masaklaw ang kanilang buwan ng gastos. At para sa mga biyudang asawa, ang average na survivor benefit ay tumataas ng $52 mula $167 hanggang $1,919. Ngunit mayroon ding mga pagbabago para sa mga nagtatrabaho pa habang nangungolekta ng Social Security. At dito maraming tao ang nalilito. Kung mag-claim ka ng Social Security bago maabot ang iyong full retirement age at nagpapatuloy kang magtrabaho, ang iyong mga bayad ay maaaring pansamantalang mabawasan depende sa iyong kita. Kung maabot mo ang full retirement age sa isang hinaharap na taon, ang earnings limit ng 2026 ay $204,180 at ang Social Security ay nagtatanggal ng sa mga benepisyo para sa bawat $2 na kinita mo na higit sa limitasyong iyon. Kung maabot mo ang full retirement age sa loob ng 2026 mismo, ang threshold ay tataas sa $65,160 at ang pagtatanggal ay 1 lamang para sa bawat nakinita na higit sa limitasyon. Kapag actual na abot mo ang iyong full retirement age, ang earnings test ay ganap na nawawala at maaari kang magtrabaho ng hanggang gusto mo nang walang anumang pagbabawas sa iyong mga benepisyo. Ngunit ang pagdating doon ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano dahil ang maling pagkwenta sa timing ay maaaring magastos sa iyo ng daan-daan o kahit libo-libong dollar sa mga nabawasang bayad sa loob ng isang taon. Ang full retirement age ay nasa year 67 na ngayon para sa mga ipinanganak noong 1960. At pagkatapos nunit para sa mga ipinanganak noong 1959, ito ay nasa 70 taon at 13 buwan. At ang mga ipinanganak sa pagitan ng Marso 2, 1959 at Enero ng 1, 1960 ay maabot ang milyestong iyon sa 2026. Kung ikaw o ang isang mahal mo sa buhay ay nahuhulog sa partikular na edad na iyon, ito ang taon na nawawala ang mga paghihigpit sa kita at nagsisimula ang mga buong benepisyo. Sulit na malaman ng eksakto kung saan ka nakatayo.
dahil ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-claim ng isang buwang masyadong maaga at isang buwang masyadong huli ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto sa iyong buwanang kita para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngayon, tingnan natin kung ano ang nangyayari sa United Kingdom kung saan ang sistema ng state pension ay gumagana sa ganap na iba't ibang mga patakaran, ngunit naharap sa pantay na mahahalagang pagbabago. Ang triple guarantee ng UK ay nananatiling isa sa pinakamaraming pinag-uusapan na pulisya sa British retirement planning at patuloy itong gumagawa ng trabaho nito sa 2026. Sa ilalim ng triple lock rule, ang state pension ay tataas taon-taon batay sa pinakamataas sa tatlong sukatan. Paglaki ng sahod, Consumer Price Index inflation o isang fixed rate na 2.5%. Sa mga nakaraang taon, ang malakas na paglaki ng sahod ay nagtulak ng pensyon pataas sa isang rate na tunay na nakatulong sa mga retirado na harapin ang krisis sa gastos ng pamumuhay. Simula Abril 2025, ang mga may karapatang makatanggap ng buong bagong state pension ay nakatanggap ng 221.20 bawat linggo katu. Yeah,